Ano ba, ate? Pwisit naman eh. Sorry. Ayan. Chari, may problema ba? Gusto mo talaga malaman? Baka lang naman makatulong ako. Alam mo, ate, ang kulit mo rin, ano? Di ba sinabihan na nga kita na tama na itong pagkukunwari na okay tayo, pero wala, eto ka pa rin eh. Chari, gusto ko lang namang... Oh, edi, sige. Sige, paano mo ako tutulungan na kontakin si Joel, ha? Bakit? Hindi pa ba kayo nagkakaayos? Paano kami magkakaayos kung palagi kang namamagitan sa amin? Malamang kaya hindi niya sinasagot yung mga tawag ko dahil galit siya sa akin dahil inaway kita, diba? Chari, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na walang namamagitan sa amin ni Joel? May boyfriend na ako. Meron akong sariling problemang dapat intindihin. O dapat lang mamblema ka rin. Dahil sa totoo lang, ate, hindi naman fair na kami lang ni Joel yung nagkakaroon ng problema. Kaya kung napahiya ka sa mga magulang ni Edward, dapat lang yun dahil hindi ka nila magugustuhan dahil hindi sila papayag na magkagusto yung anak nila sa isang katulad mo lang na ano? Na ano, Chari? Alam ko naman ang sitwasyon ko, Chari! Hindi mo na kailangang ipagdiinan pa sa akin! Kung hindi mo ako kayang intindihin, respetuhin mo man lang ako bilang kapatid mo! Konti. Executive privilege is fundamental to the operation of government and rooted in the separation of power under the Constitution. The Republic, Act No. 6713 or the Code Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees provides that public officials and employees shall not use or divulge confidential or classified information officially known. Oh, bakit mo pinatay? Pinag-aaralan ko yung case. Office naman na iba iniisip mo. Alam mo, Grace, kung ako sinabihan ng kapatid ko ng ganun, masasampal ko talaga siya. Bakit, Grace? May ginawa na naman ba sa'yo si Chari? Diana, okay lang ba kung iwan mo kami sandali? Mag-uusap lang kami. Sure ka? Okay lang ako. Joel, ayoko na sanang makialam sa gulo niyo ng kapatid ko. Ayoko nang lumala pa ang sitwasyon. Hindi ko na alam kung anong sasabihin mo sa kanya para makipag-ayos kasi hanggang ngayon, iniisipan pa rin niya tayo ng hindi maganda. Pasensya ka na kay Chari. Kilala mo naman yung kapatid mo. Pa nagsiselos, biglang pumipitik. Alam mo, sa tingin ko, mas mabuti siguro kung dumistansya ka na lang muna sa akin. Kausapin mo na si Chari para makampante na siya. Para hindi na din kami magkagulong magkapatid. Grace? May problema ba? Edward, wala, nag-uusap lang kami ni Joel.
Shari, Mabuti naman dumating ka. Akala ko naman pag-aantayin mo lang ako dito eh. mag-aaway na naman ba tayo? Nandito ako para makapag-usap tayo na maayos. Shari, ayoko sana na nagkakagulo tayo ng dahil sa Ate Grace mo. Diyos ko naman, Joel. Hanggang ngayon, siya pa rin yung pag-uusapan natin. Makinig ka kasi muna. Nagkaroon na kami ng closure ng ate mo. Kaya tigilan mo na ang pagsiselos mo sa kanya. Huwag mo na siyang inaaway. Ano, nagsumbong siya sa'yo? Ganto, nag-uusap na naman kayo? Shari, praning ka na naman eh. Hindi kami nag-usap, okay? Sige. Sige, naniniwala na ako sa'yo. Hindi ko naaawayin si Ate Grace. Ha? Pero Joel, sana naman nakikita mo na gusto kong mag-work tong relationship natin. Sana nakikita mo na nag-e-effort ako. Alam mo ba, pinaghahandaan ko na ngayong anniversary natin eh. Samantalang si Ate Grace, walang kahit sino na lalaki magtatagal sa kanya.